Sa palagay mo, masusolusyonan ba ng tao ang mga problemang nag-aalis ng ating kapayapaan at kapanatagan at nagiging banta sa ating kinabukasan? Para magawa ito, dapat malunasan ang pinakaugat ng problema. Ano ang ginagawa ng mga tao ngayon sa problema ng mundo? Halimbawa, para mabawasan ang krimen, nagpapatupad ang mga gobyerno ng mga batas, naglalagay ng mga CCTV camera, at pinapalakas nila ang kapulisan. Nakakatulong naman ang mga ito, pero hindi nasusolusyonan ang pinakaugat ng problema. Dahil ang totoo, ang paggawi ng tao ay resulta ng kanyang saloobin, resulta ng kanyang paniniwala at ng kanyang pagnanasa. Tama ang sinasabi ng isang sinaunang aklat ng karunungan, nanggagaling sa puso ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, sexual na imoralidad, pagnanakaw, di totoong testimonya, pamumusong. Hindi kayang lunasan ng tao ang masasamang ugali na nakasasakit sa iba. Sa katunayan, lumalala pa nga ang mga ugaling ito. Kahit kaya nating alisin ang masasamang ugali ng tao, hindi pa rin natin magagawang ligtas at panatag ang buong mundo. Bakit? Dahil sa limitasyon ng tao. Ang totoo, hindi para sa tao ang ituwid man lang ang sarili niyang hakbang. Hindi tayo nilikha para pamahalaan ang ating sarili. Kung paanong hindi tayo nilikha para mabuhay sa ilalim ng dagat o sa kalawakan, hindi rin naman tayo nilikha para pamahalaan ang ating kapwa-tao. Pag-isipan ito, gusto ba ng mga tao na sinasabihan sila ng iba kung paano dapat mabuhay at kung anong pamantayan ang dapat sundin? Gusto ba nilang diktahan sila kung ano ang dapat nilang maging pananaw sa aborasyon o parusang kamatayan o kung paano sila magdidisiplina ng mga anak? Iilan lang ito sa mga isyong pinagtatalunan ng mga tao. Mahirap mang tanggapin, pero totoo ang sinasabi ng Biblia. Wala talaga tayong kakayahan o otoridad na pamahalaan ang ating kapwa-tao. Kung gayon, kanino tayo makakahingi ng tulong? Siyempre, walang iba, kundi sa ating may lalang. Siya kasi ang gumawa sa atin. Hindi niya tayo nakalimutan. Ang pagmamalasakit niya ay damang-dama natin sa karunungang makikita sa Biblia. Kapag naunawaan natin ang aklat na ito, mas mauunawaan din natin ang ating sarili. At maiintindihan natin kung bakit napakasaklap ng naging kasaysayan ng tao. Pinoprotektahan tayo ng karunungan mula sa Biblia. Sinabi ng isang matalinong tao na ang karunungan ay makikita sa bunga o mga resulta nito. Isang halimbawa ng karunungan ito ay nasa Isaias 2:22 na nagsasabi, "Para sa sarili niyong kapakanan, huwag na kayong magtiwala sa hamak na tao." Ibig sabihin, hindi tayo dapat magtiwala sa di maaasahang pangako ng mga tao. Kita mo naman, lahat ng politiko ay nangangakong bubuti ang mga bagay-bagay, pero hindi nila yun nagagawa. Pinatutunayan lang nila na totoo ang sinasabi ng Biblia. Sinasabi ng Biblia na ang payo nito ay nagmula sa Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid ng mga bagay-bagay. Halimbawa, may mga taong lasenggo. Dahil sa sobrang problema ng isang tao, napadalas ang pag-inom niya ng alak. Hindi naman ipinagbabawal ng Biblia ang katamtamang pag-inom ng alkohol. Pero sinasabi nito, huwag kang sumama sa mga labis uminom ng alak. Ang pag-abuso sa alkohol ay nagiging dahilan ng malalang sakit, nasirang kaugnayan sa iba, at maagang pagkamatay ng milyon-milyong tao taon-taon. Maiiwasan sana ang mga ito kung sinusunod ng mga tao ang magagandang payo ng Biblia. Hindi alak ang solusyon sa mga problema natin. Sundin natin ang payo sa Filipos 4:6-7 na nagsasabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi ipaalam ang inyong mga pakiusap sa Diyos. Kapag ang dami-dami mong naiisip at nababalisa ka na, manalangin ka sa Diyos. Ibuhos mo sa Kanya ang lahat ng nararamdaman mo, pati na ang galit, kirot, at lungkot. Magmakaawa ka sa Kanya na tulungan ka na maging mas positibo. May mga tao ring immoral. Iilang problema lang ang nagdudulot ng sobrang kirot at kalungkutan. Pero matutulungan tayo ng Biblia na maiwasan ang ganitong mga problema kung aalamin natin ang ilang pangunahing sanhi nito. Halimbawa, pakikipag-flirt at pornography. Pag-isipan natin ang Kawikaan 20:11 na nagsasabi, kahit bata ay makikilala sa kilos niya kung ang ugali niya ay malinis at matuwid. Paano yan makakatulong sa atin? Hindi tama ang pakikipag-flirt. Bakit? Ipinapakita mo lang na hindi ka magiging mabuting asawa. Isipin mo rin kung anong mararamdaman ng magiging misis mo o mister mo kapag nakita niyang nakikipag-flirt ka sa ibang babae o sa ibang lalaki. Nakakasama ito.
Hindi dahil madaling makipag-flirt, magiging tama na ito. Mas nanganganib tayong mahulog sa immoralidad kung naa-addict tayo sa pornography. Pero talagang makakatulong sa atin ang pagbubulay-bulay sa unang Pedro 5:8. Sabi rito, panatilihin ang inyong katinuan, maging mapagbantay. Ang kalaban ninyo, ang dyablo, ay gumagala-gala gaya ng isang umuungal na leon na naghahanap ng malalapa. Kahit saan, makakakita tayo ng pornography at hindi yun madaling mawala sa isip ng isa. Makakatulong sa atin ang tekstong yan na isipin kung kanino galing ang mga tuksong yon. Kailangan nating laging isipin na ang mahahalay na larawang yon ay galing sa dyablo. Alam kong ang Diyos lang ang makakatulong sa atin na panatilihin ang ating katinuan at maging mapagbantay para mapaglabanan natin ang mga gustong sumira sa ating pag-iisip at puso. Maliwanag na may magagandang payo sa Biblia na makatutulong sa ating maiwasan ang seryosong mga problema. Pero paano naman ang mga problemang malala at hindi mawala-wala? May mga problema sa buhay na hindi mawala-wala. Minsan, taon ang itinatagal. Baka malala na ito bago pa natin mamalayan. Makatutulong ba ang Biblia para masolusyonan ang mga nakapangihinang problemang yan? Halimbawa, ang sobrang pag-aalala. Hindi maalis-alis sa atin ang pag-aalala. Habang iniisip kasi natin ang problema, naiisip natin ang mas malalang sitwasyon. Anong mga teksto ang makatutulong? Ang isa ay ang Mateo 6:34. Huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw, dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Makakatulong sa atin ang sinabi ni Jesus na huwag nang mag-alala sa mga bagay na mangyayari pa lang. Huwag nating dagdagan ang ating alalahanin ng mga bagay na hindi pa nangyayari at baka hindi naman mangyari. Anong teksto pa ang makakatulong? Ang unang Pedro 5:7. Ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Lagi tayong manalangin sa Diyos at sasagutin niya ang mga ito. Ang isa pang common na problema ngayon ay ang pagpapaliban-liban. Huwag nating isantabi ang mahalagang bagay para lang mag-relax o manood ng TV. Masamang makasanayan ito kasi nakadaragdag ito ng stress at nakakaapekto sa kalidad ng trabaho. Makakatulong sa atin ang prinsipyong nasa 2 Timoteo 2:15. Gawin mo ang iyong buong makakaya para maging kalugod-lugod ka sa harap ng Diyos, isang manggagawa na walang ikinahihiya. Makakatulong din sa atin ang Kawikaan 13:16. Ang marunong ay kumikilos ng may kaalaman, pero ipinapakita ng mangmang ang sarili niyang kamangmangan. Anong natutuhan natin sa pagbubulay-bulay sa tekstong ito? Mas mabuting maging praktikal at magplano ng maaga. Isa din sa mga komun na problema ay ang kalungkutan. May mag-asawang naghihiwalay. Anong prinsipyo sa Biblia ang makakatulong sa mga nalulungkot? Sinasabi sa Kawikaan 17:17, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at isang kapatid na maaasahan kapag may problema. Ibig sabihin, kung malungkot tayo sa anumang kadahilanan, humingi tayo ng tulong sa mga gaya nating naglilingkod sa Diyos. Makakatulong din sa atin ang awit 68:6. Ang Diyos ay nagbibigay ng tahanan sa mga nag-iisa. Alam kong hindi lang literal na bahay ang tinutukoy rito. Sa halip, naunawaan ko na naglalaan ang Diyos ng isang espiritual na tahanan, isang lugar kung saan may tunay na kapanatagan. Madarama mong may kasama ka at may malapit na kaugnayan sa ibang nagmamahal sa Diyos. Pero alam natin na bago tayo maging malapit sa iba, kailangan muna nating maging malapit sa Diyos. Kaya makakatulong sa atin ang awit 27:4. Magkaroon ka ng masidhing kasiyahan sa Diyos at ibibigay niya sa iyo ang mga kahilingan ng puso mo. Siyempre, ang mga kaibigang naglilingkod sa Diyos ay hindi perpekto. May mga problema rin sila. Pero dahil sa turo ng Biblia, nauudyukan ang mga tao na tumulong sa iba hanggat posible. Isang katalinuhan na makipagkaibigan sa ganitong mga tao. Pero makatutulong din ba ang prinsipyo sa Biblia para makayanan ang mga problemang walang solusyon sa ngayon, gaya ng malubhang pagkakasakit at pangungulila? May mga problema na hindi maiiwasan o masusolusyonan sa ngayon. Halimbawa, kung namatayan ka ng mahal sa buhay o meron kang nagtatagal na sakit, baka walang ibang paraan kundi ang tiisin ito. Matutulungan ka ba ng Biblia sa napakahirap ng mga sitwasyong yon? Paano kung may namana kang sakit na labis na nagpapahirap sa'yo? Siyempre maramdaman mo na wala nang halaga ang buhay mo. Siguradong mababahala ka dahil kung minsan hindi ka makapag-focus sa pag-aaral ng Biblia at sa iba pang bagay na may kaugnayan sa pagsamba sa Diyos. Pero malaki ang maitutulong sa atin ng pananalita ni Jesus sa Mateo 19:26. Sa Diyos ay posible ang lahat ng mga bagay. Ang isa pang problema,
ay pangungulila. Alam ko na may nanonood dito ngayon na namatayan ng mahal sa buhay. Alam ko kung gaano kakirot ang naramdaman mo ngayon. Pero malaki ang maitutulong sa atin ng awit 94:19. Sinabi ng salmista sa Diyos, "Noong maraming gumugulo sa isip ko, pinayapa mo ang kalooban ko at pinaginhawa mo ako." Manalangin ka sa Diyos na tulungan kanyang malaman kung paano mababawasan ang kirot. Kailangan nating mag-move on at salubungin natin ang bawat araw. Huwag na tayong mag-focus sa nakaraan. Makakatulong din sa atin ang pag-asang nasa Gawa 24:15. Bubuhayin muli ng Diyos ang mga matuwid at di matuwid. Paano tayo matutulungan ng Diyos? Malinaw ang sagot ng Biblia. Sinasabi nito, ang Diyos ay malapit sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya ng may katapatan. Ibinibigay niya ang naisin ng mga natatakot sa Kanya. Dinirinig niya ang paghingi nila ng tulong at inililigtas niya sila. Hindi ba nakaaantig ng puso yan? Pero paano sinasagot ng Diyos ang mga panalangin ng mga taong talagang humahanap ng Kanyang patnubay? Binibigyan tayo ng Diyos ng lakas. Kadalasan ang mga problema ay nakapanghihina sa pisikal, emosyonal at espiritual na paraan. Pero ang Diyos ay nagbibigay ng lakas sa pagod at ang isa na walang dinamikong lakas ay pinasasaganan niya sa lubos na kalakasan. Si Apostol Pablo na dumanas ng mahihirap na pagsubok ay nagsabi, "May lakas akong harapin ang anumang bagay dahil sa Kanya na nagbibigay ng kapangyarihan sa akin." Pinalakas si Pablo ng banal na espiritu ng Diyos. Pwede ka ring humingi sa Diyos ng Kanyang banal na espiritu. Binibigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Paano kung kailangan mo ng tulong para maunawaan at isabuhay ang payo ng Biblia? Isinulat ng alagad na si Santiago, "Kaya kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, patuloy siyang humingi sa Diyos dahil sagana siyang nagbibigay sa lahat at hindi nandurusta at ibibigay iyon sa Kanya." Kung babasahin mo ang Biblia at susundin ang mga turo nito, makapamumuhay ka ayon sa iyong panalangin. Habang ginagawa mo ito, makikita mo mismo na mahusay ang mga payo ng Biblia. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan. Kahit dumaranas ka ng matinding kabalisahan, matutulungan ka ng Diyos na maging panatag. Sinasabi ng Kanyang salita, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na nakahihigit sa lahat ng kaisipan ang magbabantay sa inyong puso at isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Bakit hindi mo hilingin sa Diyos na bigyan ka ng kapayapaan? Pero paano kung ang problema mo ay hindi agad masolusyonan? Huwag mo agad isiping pinabayaan ka na ng Diyos. Kahit hindi mawala-wala ang problema mo, mabibigyan ka ng Diyos ng lakas ng loob para makayanan mo yon. Nangangako rin ang Biblia na darating ang panahon na mawawala na ang mga problema magpakailanman. May napansin ka bang tao sa paligid mo na sobrang babaw? Hindi naman masyadong maapektuhan ang iyong pag-unlad kung nasa tabi mo sila. Pero kung kasama mo sila palagi, mahahawa ka sa mga habits nila. Magbabago ang iyong mindset. Magiging katulad ka na nila na mababaw mag-isip. Kapag sinabi nating mababaw, sila yung mga taong hindi nag-iisip tungkol sa malalim na aspeto ng buhay. Kumbaga, kung ano lang ang nasa isip nila, yun ang sasabihin nila. Wala silang pake kung nakakasakit ba ang mga salitang lumalabas sa kanilang bibig. Pero madali silang masaktan kung sila naman ang nakakarinig ng opinyon ng iba. Ganyan sila kababaw. Tira sila ng tira, pero magagalit at masasaktan kapag tinira mo pabalik. Hindi naman sila super toxic. Medyo lang. Kung ikaw yung tipo na gustong umunlad at gustong mabago ang takbo ng iyong buhay, huwag kang sumama sa mga taong ito. Mas mabuti pang mag-isa ka na lang. With that in mind, how can you actually identify na mababaw ang isang tao? Number 1, wala sa'yo ang kanilang atensyon. Mapapansin mo yan kapag nag-uusap kayo. Habang nagsasalita ka, palaging tumitingin sa kung saan. Palaging tumingin sa cellphone. Hindi sila nakikipag-eye contact. Malinaw na ang atensyon nila ay wala sa'yo. Hindi sila nakikinig sa'yo. Kasi ang nasa isip nila, wala naman silang pakialam sa mga hinanaing mo. Sarili lang nila ang kanilang iniisip. Habang nag-uusap kayo, palagi mo lang inuulit ang iyong mga sinasabi. Dahil ha lang siya ng ha. Hindi nga sila nagtatanong tungkol sa mga pinag-uusapan ninyo. Ibig sabihin na wala siyang pake. Tapos kapag problema na sa buhay mo ang pag-uusapan, biglang mag-change ka agad ng topic. Mas sila pa ang madaldal kaysa sayo. Gusto nila na sila lang ang pakikinggan. Mahilig silang magpayo,
pero hindi naman tumanggap ng payo. Maglalahad sila ng kanilang karanasan, magsabi ng kanilang mga pagmalas, sa halip na makinig sa nais sabihin ng iba. Ang may papayo ko lang sa mga taong hindi nakikinig, sa susunod, maging mabuting tagapakinig. Bakit? Sa pakikinig ng mabuti, napagiginhawa mo ang mga taong napipighati o napapabigatan dahil sa mga problema. Ang pakikinig mo sa kanila ay isa ng napakalaking tulong. Kasi minsan, hindi naman tulong ang kailangan natin, di ba? Minsan kailangan din natin ng mga taong makikinig sa atin. Ang pakikinig ng may pag-ibig ay isang mahalagang bahagi ng pagsasaalang-alang sa isa't isa upang mag-udyukan sa pag-ibig at maiinam na gawa. Number 2, nagbabase lang sa itsura. Sa totoo lang, sa panahon ngayon, hindi na ugali ang binabasehan ng tao. Itsura na. Wala na silang pake kung anong klaseng ugali ng isang tao. Basta't maganda o gwapo, pasok na sa buhay nila. Sabihin na nating maganda ka o gwapo ka, tapos nagustuhan ka ng mababaw na tao. Siyempre, mag-flirt yan sa'yo. But be careful, dahil iiwan ka din ng taong to kapag nakakita siya ng mas attractive pa sa'yo. Ganyan sila kababaw mag-isip at wala silang pake kung masasaktan ka. Kahit hindi ka nila gusto, basta't attractive ka lang, lalandiin ka. Ayaw nila sa mga taong unattractive, mataba, badoy manamit, at hindi astig tingnan. Sa panlabas na anyo lang talaga sila nakabase. Kung ramdam mo na ganito ang estilo ng mga taong nasa paligid mo, lumayo ka na. Hindi ka nararapat sa mundong yan. But I know that no one wants to be unattractive or undesirable. That's why many people think a lot about how other people view them. Pero tandaan mo plus points naman talaga ang itsura. Pero alam mo ba kung ano ang mas attractive? Confidence. Tama ang narinig mo. Confidence is incredibly attractive. Pero hindi yung confidence na nagiging arrogante na. Nakaka-turn off yun. Confident people are simply happy kung nasaan man sila ngayon. At may tiwala din sila sa kanilang kakayahan. Kung may mga tao mang mababaw sa paligid mo, ipakita mo sa kanila kung gaano ka confident na alisin sila sa buhay mo. Do not fake confidence. Build it. Number 3, kayamanan lang ang habol. May mga taong ganito, di ba? Nagpapakasal sa mayaman para umahon ang buhay. Kahit hindi naman nila mahal ang taong yon. Pera na lang ang laman ng kanilang utak. Hindi naman natin masisisi kung bakit ganyan sila. Siguro sobras lang na impluwensya ng mga advertisements na huwag makontento at mapang-akit ang pera at maaaring madali tayong umibig dito. Ibigin po natin ang mga tao ng higit sa mga bagay. Kung pera lang ang habol ng mga taong nakapalibot sa'yo, lumayo ka na. Baka magiging ganyan din ang pananaw mo sa buhay. Ang ating mga kaibigan ay pwedeng maka-impluwensya sa atin na maging kontento o di kontento. Nakaaapekto sa atin ang kanilang mga pananaw at sinasabi. Mahirap maging kontento kung ang kasakasama mo ay hindi marunong makontento. Kaya maghanap ka ng mga kaibigan na nagsisikap na maging kontento at laging iniisip ang pinakamabuti para sa'yo. Siyempre, upang magkaroon ng gayong mga kaibigan, dapat na gayon ka rin. Number 4, walang isang salita. Sobrang bad trip ako sa mga taong ganito. Yun bang nagpaplano kayong magbanding, tapos yes ng yes sa mga plano. Doon pa tumanggi sa mismong araw na pinagplanuhan nyo. Nakakairita. Okay lang kung masama ang pakiramdam. Tumanggi dahil pumunta pala sa ibang lugar na mas maganda pa sa pinagplanuhan nyo. Nakaka-bad trip kasi para siyang false hope. Namumuhay tayo ng payapa tapos may dumating sa buhay natin ng mga taong paasa. Naghihintay tayo sa planong hindi naman natupad. So it ended up with making us disappointed. Ang may papayo ko lang sa mga taong ganito, magpakatotoo ka. Hindi lahat maibibigay mo, pati oras mo. Hindi palaging nasa tabi ka ng kaibigan mo. You can't be everyone's angel. Ang ibig kong sabihin, huwag kang magsabi na magagawa mo ang isang bagay kung hindi mo naman gagawin. Mag-i-expect na kasi ang tao sa mga pinagsasabi mo. If you break that promise, you also break the trust. Just do everything at your best to not break it. Siguro may mga taong tinitake lang yung joke, pero hindi nila makakalimutan na lumihis ka sa usapan ng walang sapat na dahilan. Number 5, trash talker. Wala silang ibang naiisip kundi sirain ang buhay ng iba para sila na ang sentro ng atensyon ng lahat. Trash talk dito, chismis doon. Nagsisinungaling sila para sirain ang iyong reputasyon. Mas lalong masakit kung ang nagkakalat ng chismis ay itinuturing mong malapit sa'yo. Wala kasi silang pinagkakaabalahan sa buhay, kaya madali nilang maisip ang buhay ng ibang tao. Nagchichismis na lang sila para mabawasan ang mga insecurity nila. Baka naiinggit lang sila sa taong chinichismis nila. Nagkakalat sila ng chismis para tumaas ang tingin nila sa kanilang sarili at para patunayang mas magaling sila sa taong yon.
Pero ang good news, hindi mo kailangang magpapa-apekto rito. Hindi mo man sila mapipigilang magpakalat ng chismis, pero pwede mong piliin ang magiging reaksyon mo. Ano ang pinakamagandang solusyon? Huwag mo na lang itong pansinin, lalo na kung wala namang basihan ang chismis. At pwede mo rin kausapin ng mga taong chismosa. Harapin mo sila. Pero bago mo kausapin ng mga taong chismosa, dapat handa ka rin kung anong sasabihin mo para hindi kayo magtatalo. Meron kasing mga chismis na mababaw lang. Pero kung ito'y masela na at makakasira sa reputasyon mo, kailangan mong kausapin ang pinagmulan nito. Huwag ka ring gumanti sa pamamagitan ng pagchichismis o pagsasalita ng masama tungkol sa kanila. Kapag ginawa mo yan, katulad ka na rin ng mga taong kinaiinisan mo. Number 6, mayabang. Dahil ito sa pagiging makasarili. Ang iniisip lang ng marami ngayon ay ang sarili nila. Iniisip nila kung ano ang pabor sa kanila at kung saan sila makikinabang. Nagiging sakim ang marami. Napakaraming maibigin sa pera. Para sa kanila, masasabing matagumpay sila kapag marami silang pera o pag-aari. Marami na rin ang mayabang, mapagmataas at mapagmalaki. Ipinagyayabang nila ang mga kakayahan nila, katangian at kayamanan. Gusto mo pa bang sumama sa mga taong mayabang? Number 7, hindi sila mangangamusta. Sabi ko nga kanina, wala naman silang pakialam sa'yo. Nangangamusta lang kung may kailangan. Ginagamit nila yung intro. May message na, kumusta ka na? Akala natin, na-miss talaga nila tayo. Akala natin gustong makipagkwentuhan. Meron pala silang kailangan. Nung maraming nangyari sa buhay mo, wala ni isang tao ang nangangamusta. Nakaka-bad trip, di ba? Tapos ngayon biglang feeling close. Mararamdaman kasi nating ginamit lang tayo ng mga taong ito. Kapag may mag-message sa'yo na nangangamusta, hindi talaga maiiwasan na kabahan ka. Number 8, gusto niya siya lang. Gusto niya halos lahat ng topic ay nakasentro sa kanya. Huwag ka nang sumabad sa usapan. Huwag mo nang sabihin ang mga ganap mo sa buhay. At huwag ka nang umasa na may malasakit sila sa'yo. Dahil anumang bagay na lumalabas sa iyong bibig ay ingay lamang sa kanilang tainga. Lumayo ka na lang. Maghanap ka ng ibang taong makakausap mo. Number 9, friend of convenience. Yun bang kakaibiganin ka nila dahil may makukuha sila sa'yo? Nagiging backup plan ka kapag naboboard sila. Ang masakit ay ginamit ka lang nilang panakip butas. Wala naman sigurong matinong tao na gustong maging second choice, di ba? If this happens regularly to you, it's usually another one of the bright red flags that indicate that this person is not a true friend. Number 10, hindi sila seryoso. Yun bang seryoso sila sa kahirapan ng kanilang buhay? Tapos naawa ka sa kanila. Palagi kang nasa tabi nila. Tapos biglang nalugmo ka sa buhay. Ayun, wala nang pumansin sa'yo. Hindi sila seryoso sa problema mo. What a situation to be in. I'm saying this because I'm one of those persons we are talking about. Noon, nasaktan ako dahil walang tumulong sa akin. Pero ngayon ko lang na-realize na dapat pala akong matuwa. Bakit? I have a strong shoulder to offer to someone to cry on. A strong heart to listen and absorb other problems. Naging positibo na ako sa buhay at nakahanap na rin ako ng mga iilang kaibigang tunay. Kung wala ka pang nahanap na mapagkakatiwalaan mo, pwede ka namang mag-solo. You can talk to yourself. Make yourself your best friend. Believe me, you will feel better if you just talk to yourself. Tell yourself all your problems. Solve it yourself. You are a leader. And leaders are the strongest individuals. Tapos napansin nilang hindi ka na problematic. Magpapakita na sila ulit. Pero hindi nila alam na nagbago ka na. Number 11, judgmental. Sa sobrang babaw ng tao, nakapokus lang sila sa nakikita nila. Hindi sa kabuoang kwento ng isang tao. Tandaan mo, ang dila ay isang apoy. Kumakatawan ito sa kakayahan nating magsalita. Ang pananalita natin ay pwedeng magdulot ng malaking pinsala. Kaya mahalaga na may kontrol tayo. Kung kukontrolin natin ang ating dila, magagamit natin ang kapangyarihan nito sa pagpaparangal sa kabutihan ng iba. Dapat alamin muna natin kung sino ang taong yun bago natin siya husgahan. Huwag tayong basta maniwala na lang sa sinasabi ng iba. Huwag mong dumihan ang iyong bibig. Tandaan mo, kung hinuhusgahan nila ang pagkatao ng iba, kaya ka rin nilang husgahan kapag nakatalikod ka na. Number 12, wala silang paki sa'yo. Alam naman nilang nakakasakit na sila, pero wala lang silang pakialam kahit ano pa ang nararamdaman mo. Kapag apektado ka sa kinikilos nila, sasabihin nilang sobrang sensitibo mo. Para bang sinasabi nila na hindi na nila kasalanan yun kung nasaktan ka. Parang kasalanan mo dahil sensitibo ka. It's important to seriously distance yourself or cut ties from this person because this kind of behavior is extremely hurtful and harmful. Number 13, feeling perfect.
Hindi nila aaminin na may nagawa silang mali. Kahit obvious na. Hindi sila mananagot sa kanilang ginagawa. Kapag nagkamali sila, hindi nila aaminin yon. Hindi sila hihingi ng paumanhin at hindi nila itinutuwid ang pagkakamali. Sila na lang palagi ang tama. Mas napapansin pa nila ang mali ng iba. Out of 10 na nagawa mong tama, nakapokus lang sila sa isa mong pagkakamali. Sa sobrang pagka-perfectionist, pati sarili nilang pagkakamali ay hindi nila mapuna. Dito nagsisimulang lamunin ng pride ang kanilang puso. Bakit mo tinitingnan ang muta ng iba? Yung troso ng nakabara sa iyong mata ay hindi mo nakikita. Number 14, attention seekers. Maitatanong talaga natin, bakit sila ganyan? Dahil insecure sila. Wala silang interes o pinagkakaabalahan sa buhay. Kaya nagpapapansin na lang. Some people have a mental illness or a personality disorder. Depende sa tao. O kung nasa kabataan pa lang ang taong ito, siguro unfocused siya sa kanyang sarili at sobrang nagkaka-anxiety. Pero madalas nagpapapansin ang mga tao dahil sobrang immature nila. Gusto nilang ma-notice at ma-recognize sa madaling paraan. Gusto naman nating lahat na may makapansin sa atin, di ba? Gusto nating maalala tayo ng mga tao. But we should work for it. Like doing something admirable. Ang ginagawa ng mga taong immature ay gusto nilang mapansin sa pamamagitan ng paggawa ng mali. Number 15, wala silang tunay na kaibigan. Kung alam mong wala silang genuine connections, kabahan ka na. Baka may problema sa kanila. Kailangan nating lahat ng mga kaibigan. Kailangan natin ng makakasama kapag gusto nating mag-enjoy. At masasandalan kapag may problema tayo. Pero kailangan mo ring mag-ingat dahil hindi lahat na itinuturing mong kaibigan ay tunay. May nakamaskara lang. Lalo na kapag sobrang tiwala mo na sa taong ito, ibabahagi mo na sa kanya ang mga sekreto mo. Tapos nagtataka ka kung bakit marami nang nakakaalam sa sekreto mo. Yan ang dahilan kung bakit wala silang kaibigan. Kasi mababaw silang tao. Hindi nila mapipigilan ang kanilang sarili. Hindi rin nila alam ang salitang loyal. Sabihin nating romantic relationship. Mangangabit yan kung may makikitang mas attractive, mapera, at mas lamang pa sa'yo. Pero hindi ko naman sinasabi na ibukod mo yung sarili. Maging pala kaibigan. Maging mahusay sa pakikipag-usap. Pero huwag mong hayaan na mahawa ka sa kanilang pagsasalita at paggawi. Oo, hindi ito madaling gawin. Maraming mababaw na tao ang nakapaligid sa'yo. Pero huwag mo silang awayin. Magsalita ka ng may mahinahong kalooban at matinding paggalang.